So yan, good morning guys. Meron tayong tanggap ngayon, bali isang Samsung, no? Samsung 32 inches lang to. So ito yung kanyang problema, tingnan niyo. Wait. Yung kanyang, sabi ng mayari, is nagkukusa lang siyang mag volume plus. So, nag-automatic siyang magkukuman yung kanyang volume plus kahit na hindi naman pinipindot yung remote at tapos wala ka namang ginagawa sa TV, no? So, tingnan natin dito. Tingnan natin dito kung ayan, no? Tingnan yung kanyang volume ano siya? Volume, wait, hindi ko mapindot. 97. So, baba natin. Ayan. Baba natin yan hanggang 0. Titingnan natin kung kusa ba talaga siyang magkukuman na patasin yung kanyang volume. So, yun, binitawan natin. Naging EV siya. Ayan. Malik siya ng channel 11. So, tingnan natin kung kusa ba talaga siyang magkukuman, no? Ayan. So, ito mga boss, no, bali, binuksan na natin yung unit. Ano pala siya, hindi lang volume plus yung kanyang command, nagkukuman siya ng kusa, kundi biglang nagpa-power din, tapos biglang nasi-switch into EV input, then channel EV input, tapos yung channel naman pabago-bago niya, magkukuman siya ng kusa, no? Minsan mag-channel plus, minsan mag-channel down. So ginawa natin, tapos yung napansin natin dito is laging tawag doon, kumukurap-kurap yung kanyang ilaw. Ibig sabihin kapag kumukurap-kurap, merong nagkukuman dyan, merong nagkukuman. Pag ganyan kasi kapag tulad nito, pinutin natin na yun, no? So pinapower on natin. Yan, gumana yung unit natin, no? So bumukas yung backlight niya. So laging ganyan siya, kumukurap-kurap kahit na wala naman tayong ginagawa. So yun pala, nagluluko na po yung kanyang IC dito sa kanyang touchpad or sa kanyang touch button, no? Ayan. Ito yung kanyang touch button doon sa kanyang kanina dito sa my front natin. Ito yung touch button niya. Ayan, dito yung kanyang button sa may power, channel plus, volume, channel at saka source at menu. So ginawa natin is nireheat po natin yung IC na to. Ito kasi yung IC na to, ito yung control ng ating touch button na magpapasa ng command doon sa kanyang mainboard. So ang ginawa natin, nireheat natin siya. So nung ma-reheat natin is ito na po siya. Kanina hindi natin makommand ng remote kaya anong pindot natin. So hindi po siya nagko-command sa may remote. Ngayon nagko-command na po siya. Ito yan. So power up natin, tingnan nyo. Ayan, o. Patay na yung unit. So balik standby siya. Then steady na po yung kanyang ilaw. Dito yung kanyang standby light. Dito lang kanina na lagi siyang kumakurap-kurap. So steady na siya. So power natin ulit. Ayan, o. Bumukas yung backlight. Then meron na rin itong display. Ayan. So babalik lang natin to yung kanyang touch button. So ayan. So kapag normal na, steady na yung picture niya, mag-o-off po yung kanyang kulay red. Saka na lang yan magkukulay magkukulay red kapag meron tayong kinukuman or pinipindot dun sa kanyang button. So tulad ng volume. Ayan, volume natin. Ayan, o. Tuwing pinipindot natin, meron tayong pinipindot sa kanyang remote or button, nagre-respond po yung ating indicator dyan. Ayan, ayan, o. So ibabalik ko lang tong ating touch button tapos ating ma-reheat. Ayan. So ibabalik lang natin to dito. Ito yung meron siyang pandikit, o. Babalik natin dito, tinanggal natin yan. Medyo dandahan lang po sa pagtanggal, baka mabali yung board, no? Ayan. So balik ko lang yung touchpad natin, then close natin, then final testing na tayo, no? So ito po yung finished product natin mga boss, no? Ayan, naisara na po natin siya. Then tingnan nyo. Ayan, o. Hindi na po nabiblink yung kanyang kulay red na yung kanyang standby red, no? Matapos nating ma-reheat yung IC sa kanyang touch button. Hindi ko na ipakita yung pag-reheat kasi medyo nagmamadali nga tayo kasi meron pa tayong maraming gagawin dito. So sa mga kapwa technician makukuha naman to. So sa mga gusto mag-DIY ay talagang mahirapan yan. So hindi po natin advice na
kayo mismo yung gumawa ng inyong unit, no? Baka lumala pa yung problema. Instead na konti lang yung problema, pag sinubukan nyo mag-DIY, baka lumala at lumaki pa yung problema hanggang sa hindi na maayos yung TV. So paggawa nila yung sa authorized service technician, no? Para walang problema. So i-off natin. Ayan, no? Command na po siya yung ating remote. Kanina hindi natin makommand to sa kanyang sa remote kahit anong pindot natin, no? So ngayon nagko-command na natin. Ayan. Ngayon kapag nag-fully set up ng unit natin, yung kanyang indicator na kulay pula, mag-o-off po yan, hindi na po yan kukurap. Ayan, o. Saka na lang yan mag-blink kapag meron tayong pinindot sa remote or sa kanyang touch button. So pindutin natin yung kanyang touch button kung napipindot to ba. Ayun. So napipindot po natin, o. So naka-pull po siya. Kailangan nating so wala problema sa kanyang touch button kahit tinanggal natin, no? Nako-command pa rin natin siya. Wait, ano to? Plus, so okay. Walang problema. Di bale, meron naman tayong remote. Menu, pindutin natin yung menu. Minsan hindi siya tumugma. Siguro dahil may problema na yung natin, touch button. So wait. Ayan. Ito naman siya. So may remote naman tayo, walang problema yan. So yung na-solve natin is yung pusa siyang magkukuman, no? Napakahirap yun kapag nanonood ka ng TV tapos ganun yung TV mo. Pusa siyang lumilipat ng channel, pusa siyang lumilipat ng input tapos biglang tumataas yung kanyang volume. So medyo siya parang nakaka-disturb kapag nanonood ka ng TV, no? So ngayon, so far okay na. At tapos natin ma-reheat yung unit natin. So punta tayo sa my source. Kung nakakuman ba natin yung source, so, bakit siya hindi nakukuman sa my source? Channel, down, up, up. So, ayan mga boss, no, kaya pala hindi natin mapindot or hindi siya magre-respond kahit na nagbi-blink naman yung kulay red kapag pinipindot natin yung source. Kasi nga, kapag Samsung pala is hindi siya mag-command na ulilipat sa kanyang input tulad ng EB video line kapag wala siya nakasaksak na player sa kanyang input dito. Yan, kailangan pa natin lagyan ng input yan para mag-command natin yung kanyang EV line. So pindutin natin ulit para bumalik yan sa may antenna. So dito tayo magpindot sa kanyang button mismo. Dito sa my source. Ayan, kita nyo ba? Kanina kasi hindi natin napailaw yung ating camera yung ating flash, no? Yan, no? So napipindot na po natin, no? Ilipat na po natin yan. Balikin natin. So balik siya ng antenna. Pindutin natin ulit yung source. Ayan. So alright, all goods, all done. So hanggang dito na yung video natin mga boss. Maraming salamat sa mga natsagang nanood. May God bless always. And this is your service Ryan Cruzet Tech. See you in our next video. Bye bye.